Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin po mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets. So we have letter Y. Ayan, Gemini, letter Y. So this could be a letter na significant para sa inyo. Maaari din naman na this is your initials, or this could be the initials of the person that you're going to be dealing with around this time. We have tortoise. Ayan, slowly but surely you're getting ahead. Gemini, cautious kayo, very cautious kayo sa kung ano man ang mga gagawin ninyo sa ngayon. Planado, no? I'm getting the energy of the Knight of Pentacles dito na naniniguro kayo, you are, pinag-aaralan ninyo, nag-strategize kayo sa kung ano man ang mga balak ninyong gawin, ano? Yun ang ganap. Hindi kayo dito nagmamadali. You are not definitely in a rush dito kasi gusto mo na maging maayos ang lahat, no? So, we also have Hamsahan, and this is about protection, no? This is also about dispelling negative energies, yung ganon. So, maybe yun ang ano ninyo, yun ang focus ninyo din sa ngayon. So, what else for Gemini? We have the full energy, beautiful energy. Maaring ito, no? This is a new beginning energy, no? This is new endeavor, this is new relationship. This could be anything, no, na bago sa buhay ninyo. And maaring ito yung approach ninyo, no, na mabagal, maingat, no, malumanay. Yan ang approach ninyo sa sitwasyon na to. Hindi kayo dito magra-rush, no. So feeling ko kung ano man itong gagawin ninyong bago, or kung ano man ang papasukin ninyong sitwasyon dito na bago para sa inyo, pinag-aralan nyo muna ito, no? Nag-research kayo, inaral ninyo ito, parang inalam ninyo kung ano ang meron dyan, no? Anong sitwasyon, maaring maging sitwasyon ninyo dyan sa bagong endeavor na yan, no? Yun ang akin na pick up dito for some of you. But definitely, ito kasi you are taking risk, no? You are taking risk dito. Sa kung ano man itong gagawin ninyo, you have not done this before. Hindi pa ninyo ito natatry. This is totally new para sa inyo. Kaya maaaring talagang nag-research kayo, pinag-aralan ninyo ito, no? Nang sa gayon, to make sure that you will be on track, you will be okay dito, no? Sa gagawin ninyong ito. So this could be anything, no? This could be a new relationship, new level in your relationship. This is new job, new career, no? New environment na pupuntahan ninyo, maaaring ganon ang ganap. We also have the Hanged Man. Ayan. So, this is about new inspiration, new perspective, new ideas dito, no? And, maaaring related dito sa new beginning energy. Maaaring meron kayo ditong dati ng ginagawa, no? Maaring meron na kayong existing na endeavor na ginagawa, but all of a sudden, maaring na pending, na delay, na tigil, as in, na stuck, kumbaga, no? And maybe, no, sa pag-iisip-isip ninyo, sa pagmumuni-muni ninyo, maaring nag-re-evaluate kayo ng sarili ninyo, kung ano na ang gagawin ninyo, because na-stuck nga ang dati na ninyong ginagawa. So maybe, you know, a new perspective, came in. At maaring ito yon, no? Maaring ito, yung new beginning nito, maaring yun ang gagawin ninyo instead na matuloy kayong maghihintay ng muling pag-andar ng kung ano man ang dati na ninyong sinimulan, no? So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. I'm also picking up dito na the wait is over, no? The wait is over for you. Kasi, maaring meron ditong mga bagay talaga na gusto na hinihintay ninyong mangyari, or magkaroon kayo ng mga opportunity na magawa kung ano man ang gusto ninyong gawin, no? And maaaring ito na yon, no? Kung ano man ang sisimulan ninyo dito, maaaring ito na yon, no? Na matagal na ninyong inaasam-asam na gusto ninyong gawin, and maybe this is it, no? Kung ano man yan. So, we have 5 of Wands. Ayan. So, maybe meron dito competition. No? Yun ang napipick up ko dito. There could be competition. Maaaring trabaho related ito. No? Career related. Maybe there is something na
kunyari, dito sa promotion siguro, may promotion kayo, and maybe hindi lang ikaw yung interested sa trabaho na yan, sa posisyon na yan. Maybe there are other people then or other co-workers din na interested din dyan sa posisyon na yan. Kaya, maaaring meron dito competition na nagaganap, no? So, Gemini, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages po ninyo for November 30. Paunang mensahe ninyo, unahin muna natin yung mga trinkets ninyo. Ayan, so we have the big butterfly. So this is a huge transformation na mangyayari sa buhay ninyo. Maaaring on a personal level, on a spiritual level ninyo ito. Maaaring doon magsisimula. Or maaari din na sa trabaho, mga ganyan, career, negosyo, o maaaring sa pamilya, relationships, no? Maaaring ganon ang mga pagbabago dito. So, we also have peace sign. Ayan. So, this is really beautiful kasi this is about peace and tranquility. So, finally, magkakaroon na din kayo ng kapayapaan sa inyong puso dito. Maaaring kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan with another person, magkakabati na kayo, maayos na, or maaaring kung ano man ang mga problema ay maaaring nasolusyonan na dito kaya magkakaroon na kayo ng peace of mind. So, this is the olive leaf. This represents, friendship, no? So, maaaring din kayo dito. Focus naman ninyo ngayon maybe is cultivating and nurturing your friendship, no? Yung friendly relationship naman ninyo dito ay maaaring pagbibigyan ninyo ng panahon, no? Libra, we have bicycle. Ayan. So, this is hard work ahead of you, Libra. This is hard work ahead of you. Maaaring maaaring meron kayo ditong kailangang pagsikapan, kailangang pagtrabahuan ng extra. Magbibigay kayo dito ng extra effort, kumbaga. Okay? So, what else for Libra? We have 9 of Wands. Ayan. So, dito, no? Hard work talaga. Yung hard work na to, this could be related to this 9 of Wands na just continue to persevere on what you are doing. Libra, wag kayong sumuko. There's no room for giving up dito, no? Kasi isipin niyo na sayang. Sayang naman yung effort na ginawa na ninyo before. Sayang naman ang oras ninyo. Sayang naman ng resources, ng effort ng lahat, no? Sayang naman ang lahat na ginawa na ninyo in the past para mag-give up kayo. So, continue on, no? Continue on with what you are doing kasi, 9. So, ang next level nito is 10. So, which is the finish line na. Kaya, wag na kayong mag-give up kung ano man ang medyo nahihirapan siguro kayo. Don't give up. Okay? Continue to persevere. Maaaring lang dito, test of faith lang ito sa inyo kung gaano kayo katatag, kung gaano ninyo kagusto, siguro ang gusto ninyong marating, no? So, maaaring test lang yan sa inyo, Libra. So, what else? We have death energy, beautiful, kasi this is also a massive transformation kasi napakalaki niya. Death energy is a massive transformation. So, definitely, maraming magbabago sa buhay ninyo dito, Libra, for the better, no? This is you entering a new chapter in your life. There are new phases in your life dito, depende sa inyong sitwasyon, ang magbabago. This is one of my favorites kasi pag may bagong mangyayari, ako, no, as a reader, nai-excite ako talaga dyan, no? Nai-excite ako na makabasa ako makakuha tayo ng card ng pagbabago. Kasi ibig sabihin yan na you have the opportunity. Binibigyan ka ng opportunity ng divine universe to change your situation for the better. Diba? So, yun, napakaganda nito. May maraming pagbabago, maraming magsisimula dito, fresh start, sa maaring iba't ibang parte ng buhay ninyo dito, Libra. So, this is really beautiful. So, what else? We have 3 of Wands. Ayan, napakaganda rin ito. This is a good fortune card, no?
Yung good fortune, good luck is on your side sa ngayon, Libra. Kaya kung ano man yung pagtatrabahuan ninyo dyan, ano man yung gagawin ninyong bago, kasi maybe you are really embracing newness in some areas dito, siswertehin kayo, magiging magaan, magiging smooth sailing lang ang lahat dito, no? Magiging magaan lang ang pagtahak ninyo sa bagong daan na ito. Some of you are also going to travel, no? Maaring international travel ito, maaari din naman na hindi, no? But definitely there is travel dito na gagawin ng iba sa inyo. So, good luck, Libra. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo. Unahin muna natin ang trinkets. Messages ninyo for today. We have tortoise. Ayan, slowly but surely, you're getting ahead. Aquarius, mabagal, mahina, kalmado. Yun ang yun ang approach ninyo sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo sa ngayon. Hindi, wala kayong dito pagmamadali. No? Mas gusto ninyong kahit mabagal, basta maingat, sigurado, sure kayo sa ginagawa ninyo. You're moving cautiously dito and parang planado, no? Ang bawat galaw ninyo. So, we also have butterfly. Napakalaking butterfly, kaya napakalaking pagbabagong maaring mangyari dito sa buhay ninyo. This could be in any area of life, Aquarius. No? Maaari din na yung slowly but surely na approach ninyo dito is dito sa approach ninyo sa mga pagbabagong gagawin ninyo. No? Na talagang you're making sure na every step na gagawin ninyo dito sa mga pagbabagong ito ay pinagplanuhan ninyo, sigurado kayo, no? Yung parang ganon. Parang in-strategize ninyo yan. So, what else? We have heart. Ayan, with a hole. So, ito naman, maaaring magbubukas na kayo dito. Maaaring pinag-iisipan ninyong magbukas kayo ng puso ninyo o ng sarili ninyo para sa pag-ibig naman, no? Maaaring ang iba sa inyo nanggagaling sa sitwasyon we're in. Maaaring nagkaroon kayo ng separation in the past, pero nag-heal na kayo't lahat. Ngayon, maybe, siguro, pakiramdam ninyo, maaaring handa na kayo sa pagbubukas ng puso ninyo para sa pag-ibig muli, no? So, maaaring ganun ang ganap dito. So, maybe, kino-consider ninyo na mag-entertain na kayo muli na mandiligaw if you are single, no? So, maaaring ganun ang ganap or maaaring gusto nyo na ngayon na magkaroon ng bagong relationship, maaaring ganun din ang ganap. What else? We have Two of Swords. Ayan. So, there is a decision that you need to make. Dito, maaaring ito yun, usaping puso, no? Maaaring dahil nasaktan kayo before, no? Maaaring nanggaling kayo sa separation. At ngayon na nakapag-recover na kayo, nakapag-move on na kayo, maaaring yun, talagang pinag-iisipan ninyong mabuti, no? If you are ready na nga ba, or kung gusto nyo na muli na magbukas ng sarili at puso ninyo para sa pagmamahal uli, no? Para sa pag-ibig, no? Maaring yan ang desisyon na gusto ninyong or kinakaharap ninyo, no? Decision making na kinakaharap ninyo. This could also be in other situation. Maaring dito sa mga pagbabagong ito, no? Maaring may pinag-iisipan pa rin kayo about sa mga gusto ninyong gawing pagbabago sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaring you're still weighing things out. Maaring may mga pagdadalawang isip pa kayo sa mga steps na gagawin ninyo. Kaya siguro mabagal talaga ang approach ninyo kasi you're making sure na pinag-isipan ninyong mabuti. No? Pinag-isipan ninyong mabuti at pinag-desisyonan ninyong mabuti talaga. So, what else? We have the Lover's energy. So, definitely, no, tinatakbo ng reading natin is love reading. This is not a love reading, Aquarius, but that's what's coming up, no? Dito sa mga cards natin, sa mga energy. So, definitely, you know, maaaring meron ditong magsisimulang relationship. So, maaaring eventually you will decide talaga na buksan na ang puso ninyo, no? Para sa bagong pag-ibig. Maaaring ganun talaga ang ganap dito. There is a new love connection na mangyayari dito between you and another person. Maaari din naman na
let's say for example, nasa established relationship na siguro kayo, nasa isang relasyon na kayo, maaari din naman na siguro leveling up ng inyong commitment with your person. Maaring from boyfriend girlfriend, maaring magdidesisyon na kayo dito, or yun siguro pinag-iisipan ninyo if magsisettle down na kayo, kung mag-aasawa na kayo, kung handa na nga ba kayo, no, na mag-asawa na, no? Maaring ganun din ang iniisip ng iba dito. It could also be, hindi naman related sa pag-ibig, no? Sa usaping pag-ibig dito for others of you naman, Aquarius, no? Maaring ang iba sa inyo, may sitwasyon din dito na kailangan pagdesisyonan regarding naman sa ibang relationships ninyo. Maaring relationship ninyo sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya, sa kanegosyo, no? Maaring merong sitwasyon din dyan na kailangan ninyong pagdesisyonan at pinag-iisipan ninyong mabuti, no? So maaring ganun din ang ganap dyan for others of you naman. So we also have King of Swords. Ayan. So most likely, kung ano man yung pagdidesisyonan ninyo dito na medyo nalilito pa kayo, hindi pa kayo handang magdesisyon about that, pinag-iisipan pa ninyo mabuti, definitely you're getting the clarity that you need, no? Para matulungan kayo na mag-come up kayo with a good and sound and fair decision, no? So yun ang napipick up ko dyan. You're getting the clarity that you need. Maaaring ang iba nga sa inyo dito, siguro mahihingi pa kayo ng advice from other people, maaaring magkukonsulta pa kayo with other people, like professionals, if depende sa inyong sitwasyon. So maaaring may mga lalapitan kayo ditong mga individuals para mahingian ninyo ng opinion, no, sa inyong pagdedesisyon. So good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.